Hi guys, good afternoon, good evening. Nag-umpisa na pong mag-ikot yung mga BBM sa Davao del Norte. Nako, wala man lang, kawawa naman si BBM, walang kumapansin. Ba't kaya ganon? Team Suka at versus Team Sinusuka. Tama kaya ang diskarte ni BBM? Parang napapahiya ko yata sila. Pati ang mga dilawan, nangangampanya, sinisigawan. Duterte, Duterte. Oh. Sana, hindi pa ba sila natuto sa kanilang mga ginagawa? Kaliwat kanan kasi ang kanilang nakawan sa gobyerno. Tapos ngayon, ang sinisisi nila, sila Duterte, sinasabi na extrajudicial killing, mga ng pogo, pero hindi nila nakikita yung insertion doon sa budget. Worth 241 billion peso. Napakarami natin pera. Pero ano ang nangyayari? Ginagawa lang nilang ang ating mga dapat sa inyo ganyan para kayo. Saka makikita ang mga nagrarally na meeting di avance ng BBM, kinulong lahat yung mga tao. Ayaw palabasin. Pwedeng pumasok, hindi pwedeng lumabas. Dahil wala pa raw si BBM sa venue. Tama ba yung ginagawa nila? Gutom na yung mga tao, hindi makalabas. Parang hinostage yung mga tao. Dahil hindi palalabasin, dahil wala pa si BBM sa venue. Tama ba yun? Doon pa lang nakikita. Tapos may nakita akong video sa YouTube na matindi. No to BBM, yes to Duterte. Lain mong ganon? Yes to Duterte. No to BBM. Diba? Matinding ang no to BBM yan. Dapat ang kanila. Pag Duterte ang dumaan, palakpakan ang mga tao. Sana maisip ng mga kaya tayo, both straight talaga tayo, PDP laban. Huwag na nating hayaang madagdagan pa yung mga lumang politiko na pabalik-balik na lang sa Senado. Wala namang nangyayari sa mga buhay natin. Diba? Anong nangyayari ba sa buhay natin nung naging senador si Tito Soto? May nagbago ba sa buhay natin? Nung naging senador si Kuratong Baliling, si Saxon, si Bong Revilla, wala na tayong ibubuto sa kanila. Puro sila mga walang prinsipyo. Wala man lang tumiligsa sa kanila sa budget sa gobyerno na pinasa nila ngayon. Grabe na. Kaliwat kanan na ang ginagawa nilang nakawan sa gobyerno. Maawa kayo sa mga batang maliliit ngayon. Hindi pa lumalaki, may utang na. At yung mga batang ipapanganak pa lang, may utang na. Kahit yung mga tambay dyan, akala mo'y walang trabaho, nagbabayad ng tax yan. Bakit? Pag bumili ng sigarilyo sa tindahan yan, may tax yan. 12% value added tax. Kaya nga mahal-mahal ng sigarilyo eh. Yan. Diyan ang gobyerno natin iniisip kung paano tayo kuhanan ng pera. Ngayon, LTO naman. Lahat ng magre-rehistro ng mga bumibili ng mga lumang sasakyan, kailangan ma-rehistro agad sa loob ng 2 linggo. Pag hindi, mumultahan ka ng 20 mil. Pareho, yung bumili at saka yung nagbenta. Ganon kalupit.
hindi yata tama yun. Iniisip lang nila kung paano tayo kuhanan ng pera. Tapos, ang ginagawa ng gobyerno, kukunin lahat yung pera. Nanakawin. Pera ng pribadong kumpanya ang naguhulog ng individual sa SS, kinuha. GSIS, Land Bank. Tama ba yun? Parang hindi ata, ano yun. Saan dinala? Sana na dinala yung binenta yung 129 na milyon na binagbintahan ng ginto. Nakita ba ninyo? Dapat hanapin natin yun kung kanino napunta yun. Hindi pwede ang ganyan. So, kailangan nating, ngayong panahon ng eleksyon na to, kailangan talaga nating baguhin lahat ang mga senador. Kasi pabalik-balik na lang yan. Ibubutan niyo pabalik si Supremo, si Lito Lapid. Ano bang ginawa niya sa Senado? Kundi umupo lang ng umupo. Wala nga kaboses-boses yan doon. Mga walang prinsipyo. Manny Pacquiao, birahin niya si Ramos, si Marcos nung nakaraang eleksyon, ng presidential election. Magbayad o hahabulin niya si Marcos sa mga hindi binayad na tax. Oh, tapos ngayon, nandun siya. Kasama siya ni Marcos. Ano lang ang prinsipyo niya? Ano ba talaga to si Manny Pacquiao? Ano bang nasa utak nito, bay? Unsa naman kabay? Nga naman kabay? Asa naman yung itong gisulti ka itong 2022? Ha? Ayaw, pag binuang mo diha sa inyong, mga oras, kanaganan sa congressman ka noon, ayaw na yung iboto, tamot na ato mga quadcom. Ayaw na mo pagbutar ana sa ila, kay ngano, ano na kaya na sila? Dato na sila. Retirement pin na nila, ug di na sila modaog sa eleksyon. Munay, yan ang mahirap sa atin. Tapos tayo, patuloy pa rin tayo, mabigyan lang tayo ng ayuda. Boto na rin natin sila. Hindi, maging wise kayo ngayon. Tanggapin ninyo yung ayuda. Pera nyo yan eh. Pera nating lahat yan. Pero wag silang iboto. Yung namimigay ng ayuda, wag iboto. Tanggapin ang ayuda, wag iboto. Para kasi ganun din ang gagawin nila dyan. Nanakawin din nila yan. Yan ang mahirap dyan sa nanakawin din nila yung pera na yan. Dapat talaga yan, palitan na lahat sila ng mga bago. Mga abogado naman lahat yung tumakbo dun sa PDP laban eh. Halos abogado lahat yun. Ang hindi lang yata abogado doon, si Bato, Bongo, si Philip Salvador, at saka si Kibuloy. Pero dapat iboto natin sila lahat. Para mabago lang yung komposisyon ng mga senador natin. Garapala na talaga. Hindi man sa malamang, kaya masigasig na kampanya ngayon si BBM sa mga kandidato niya kasi may balak talaga silang i-impeach si Sara. Kasi ang umpisa ng trial sa July pa eh. Yan ang sinasabi ni Chis Escudero. Sa July pa daw. After pa ng SONA ni BBM. Doon pa lang nila umpisahan yung trial ng impeachment. Pero tingin ko parang hindi na yata aabot si BBM sa SONA. Baka patalsikin na yan. Kawawa. Nakita niyo ba yung sa Davao del Norte? Para siyang para siyang tanga doon na kaway-kaway ng kaway. Wala namang kumakaway sa kanya. Inisnab siya doon sa Davao del Norte. Tapos mayroon pang isang meeting de avance na inatinan doon yata. Ayaw palabasin yung mga tao. Tingnan niyo sa YouTube, makikita niyo yung video. Gusto na lumabas ng mga tao dahil gutom na, ayaw palabasin. Bakit? Wala pa daw si BBM. Yung hostage yung mga tao, pipilitin nilang maghintay kahit gutom na.
Yan ang mahirap dyan sa mga tao ni BBM. Pinipilit na pahintayin yung mga tao, pero hindi naman siya dapat nandun. Yan ang bagay sa inyo. Sana matuto kayo sa pagboto ngayong eleksyon na ito. Diba, May? Boboto mo street PDP? PDP laban tayo lahat para matalo na yung mga kandidato ni BBM. Sanga-sanga lang yung mga nakawan nila dyan sa gobyerno. Kailangan nating bumoto laban sa mga taga-sinusuka. Ang Team Suka versus Team Sinusuka ni BBM. Saan ka makakita? Nangangampanya ka, ang sigaw ng tao, Duterte. Marcos, Dilawan yung dumaan, sigaw, Duterte. Matindi ngayon ang eleksyon ngayon. Kaya dapat, huwag nyo na talagang, hanggang siyam lang na tao ang iboto nyo. Wala na kayong idadagdag. PDP laban lang. Para maganda ang ating straight. PDP laban. Sana makalusot lahat ng PDP. Sana makalusot lahat ng PDP laban. Ito na lang muna, guys.